ano ba yung mga factors na finally nag-lead dito sa ganitong development? Kasi marami nag-iintay dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Well, una, nagkaroon ng tatlong hiwa-hiwalay na rally last week. Pero kahit hiwa-hiwalay yung rally, may common thread sila. Impeach Sara. So parang setting the template na after the Iglesia ni Cristo rally, na meron ding mga bahagi ng populasyon representing the silent majority na for impeachment. So yun yung una. No? Ikalawa, naglabas ng statement yung presidente 3 days ago na medyo binabackpedal niya yung dati niyang statement na ayaw niya ng impeachment. Anong sabi niya 3 days ago? Wala akong magagawa pag nagsimula na yung impeachment sa House. No? That was clearly a backpedaling. Yan yung mas pwede mong pagbatayan nung pinapaliwanag mo kanina na dinaga dati. No? Yan. Pwede mong escape clause yan. No? Huwag ka nang waxing philosophical. No? Pwede gamitin mo na yan. No? Okay. Pero I'm happily wrong. Hindi ka naman totally wrong. Dahil sabi mo nga, wala namang totally right at saka totally wrong. Wala namang absolute truths, no? Pero bakit doon dinadala yung usapan? Yan, tanong ko napakaliwanag. Yun lang hindi ko maintindihan eh. Ang sarap kasi ikis-kis. Oo. Nakikis-kis na yung sa mukha ko eh. Hindi ka ba nag-enjoy dyan pag kinikis-kis ko sa mga gusto? Hindi. Ako gumagawa ng dapat eh. Yung pangatlo, nasaan yung pangatlo? Tapos yung ikatlo ay parang may umugong na ite-table na yan today or tomorrow. Dahil today or tomorrow ang last session days ng Congress. Ibig sabihin, last 2 minutes, kung hindi nangyari today and tomorrow, after election na mangyayari yan. Na medyo hindi ganun kadali kung after election. So yun yung third variable na it has to happen today or tomorrow. No? At ika-apat, narinig na natin yung ugong this past 2 days na, medyo may umaandar na papel na nagpapasign. At ang ating Marites, last night, ay naabot na yung minimum na 30% requirement para sa impeachment. No? Last night. Marites naman yon. Pero ngayon, na-confirm yan. Dahil ngayon kasi ay 215 o 218 na ang pumirma and still increasing. More than the 1/3. Mataas pa rin. So mahigit 1/3 na. Baka umabot yan ng 250, I'm not too sure. Pero meron pa rin mga pumipirma. Kaya nadadagdagan. So lampas na siya doon sa minimum requirement. Halimbawa, nung nangyari nung impeachment ni Erap or impeachment ni Corona. So kanina, nagkaroon ng misa, counting marcha, yung mga nag-file ng impeachment complaints against Sara Duterte. No? Nagkaroon kanina ng 1:00 hanggang 2:30 dito sa Kongreso. No? Ang kanilang banners ay kanina sa Kongreso. ang kanilang banner ay good versus evil. No? Minsan-minsan, huli rin yung isda sa sariling bibig. Alam ko yun ang sasabihin mo. Diyan sa Congress? So nagkaroon ng rally kanina at yung 800 na sumama sa misa ay ngayon nakaupo sa gallery. At yung seating kasi sa gallery ay 700. So may mga mahigit 100 na nakaupo sa hagdanan. So puno yung gallery ngayon. Yung susunod kong tanong, Senator, no? What really changed? Kasi alam na natin yung mga rallies na yan, di ba? Pero what led to the change of heart? What do you think, no? Siyempre, makakasagot lang nito yung Pangulo. Pero ano sa tingin nyo? What led to the change of heart? Para umugong ito? O siya ba talaga kumilos niyan? O someone did it for him? Well, partly ay tingin ko yung statement ni Enrile na nagalit siya dun sa pang-blackmail ng Iglesia ni Cristo na sabi niya hindi ito pwede. It will set a bad precedent na sinangayunan naman ng presidente, kung maalala mo. Diba? Sinangayunan niya
na it will set a bad precedent, parang medyo na-provoke yung Malacanang at saka yung Kongreso na pinahamon kami no? Ikinakanto kami ganon. So yun ay isa na nakakontribute. Ikalawa, baka yung mga tao ng presidente nag full court press sa kanya ay yung political annihilation ng mga Marcoses at mga Romualdez ang nakataya rito. Tingin ko baka hindi lang political annihilation, baka pati physical annihilation. So, Okay. Actually, likely yung pangalawa. Kumbaga nag-scale up yung mga kumukumbinse sa presidente tungkol dyan. No? Tungkol dyan. At ikatlo, yung nangyayari ngayon na narrative na yung gobyerno ang nakasandal sa pader, imbis na yung mga Duterte. Because of the controversies around the budget. Because of the charges of corruption, etc. Na marami na dati ay hindi naman kalaban ng gobyerno ang pumuposisyon against the government. So, yung third reasoning is perhaps to change the narrative and bring back the narrative back to the Duterte. Katulad Kasi kung saan na pupunta na. Yes, katulad noong Nobyembre, na ang nakakanto, ang nakasandal sa pader ay mga Duterte, pero nung nangyari yung BICAM, nalipat yung narrative against the government. So, tingin ko yun yung ikatlong dahilan. Then again, yung sinabi kong tatlong dahilan may be wrong dahil hindi natin alam paano mag-isip ang presidente. No? Sabi nga ng host, nadadaga dati. No? Kaya hindi natin sigurado saan siya lang gagaling. Ano yung kanyang motivasyon. For all you know, baka nakatulong pa yung pang-urot na yun, no? Yung pagsasabi ng paulit-ulit na dinaraga, no? Baka naman nakatuso kahit pa paano. Yun yung ika-apat. Dahil ako nakikinig yung Malacanang dito sa walang kwentang mga usapan dito. Hindi ko alam bakit. Tingin ko nagtsatsaga. Huwag sabihin nakikinig. Pero interesting tong away ng Team Kadiliman at saka Team Kasamaan, no? Parang Godzilla versus King Kong. Hindi mo alam kung sino yung una ngayon o whatnot, no? Interesting talaga, no? Pero explain natin sa mga viewers na impeachment pala po pinag-uusapan dito. Impeach, ibig sabihin formally accused of committing an impeachable offense yung Vice President. Yes. Aakyat pa po yan sa Senado para magkaroon ng trial kung saan kailangan niya ng 16 votes at least para ma-convict. Impeachment is different from conviction. Okay? Yung susunod na tanong ko, Senator, ay ano ba yung malinaw na ba kung ano yung articles of impeachment, yung mga basis na ginamit nila? Yung violations na sinipe? Itatanong ko dahil hindi ko napanood yung nangyari. Hindi ba pwedeng itanong sa congressman na katabi ninyo? Wala nasa session si Percy Okay, sige. Okay. Pero malinaw naman yan, di ba? Yung binabanggit dyan, yung confidential fund, 612.5. Di ba? Yes. Yung hindi may paliwanag. Okay, puntahan natin sa yung threat sa presidente, ng assassination, yung confidential fund, no, yung disallowance ng COA, no, etc. No? So, posible na pumili lang sila ng isa, posible rin na kinonsolidate, which I doubt, dahil wala namang panahon para i-consolidate. No? So, hindi ko alam kung ano talaga yung pinirmahan. Exactly. Teka, 1 second. Tatanong ko. Yan po, kausap natin si Senator Edu na wala sa Congress pero may napapagtanungan. Meron daw 4th impeachment na naka-file. Hindi pa yung so yung pang-apat, yun yung balita. So mukhang yung pang-apat ang ginamit na. Yes, na hindi ko pa nababasa. O di, totoo yung ugog nung mga nakaraang linggo. Yung 4th impeachment, yun ang magiging basihan. Anyway, medyo predictable naman syempre yung basis, no?